Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came, you gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the dear in your blessings, Lord. Now all I know, your forgiveness and your grace. Lord, it is the love seated on the throne. Crown you now with any crown. You reign in glory. Highest lifted up, high and lifted up. Jesus, Son of Darling of heaven, crucified, worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the cross, thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came, gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. For this love, Lord. Thank you for the need for sin. Thank you for the day. Wash me in your blessings. Blessings, Lord. Now all I know, your forgiveness and your grace. For this love, for this love, seated on the throne. From you now with any crown, you reign victorious. I am lifted up, I am lifted up. Jesus, Jesus, Son of God. Darling of heaven, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Si Pastor Edward daw po sa atin. Hallelujah. Praise you, Jesus. Among Diyos mo, Panginoon, sa araw na ito, sa aming pagsisilibran ng iyong ginawa sa cross ng Kalbaryo. Among Diyos, na Panginoon, maanuwa namin sa aming mga puso, ang mga bagay na iyong paghihirap, ang mga bagay na ginawa mo ito sa pag-ibig, dahil sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon.
Amang Diyos, ang pagsiselebrate, Panginoon, naway, Panginoon, ay sa katuparan namin, Panginoon, na maayos sa aming gawain na ito sa mga oras na ito, Panginoon. Amang Diyos, ikaw may taas, purihan mo parangalan, Panginoon, sa aming pagpupuri at pag-aawitan, kasama ng iyong mga anghel, Panginoon, sa iyong kalimitan. Amang Diyos, salamat. We give you glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah, Lord. Bitin po natin ang amazing love sa uling pagkakataon. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Spirit is within me. Because you died and rose again. Amazing love, how can it be? You're my king who died for me. Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. All I do, I adore you. I'm forgiven. I'm forgiven. Because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Spirit is within me. Because you died and rose Amazing love, Jesus, you are my king. That's true. My king. Jesus, Jesus, you are my king. Jesus, Jesus, you are my king. Jesus, you are my king. Amazing love, you died for me. Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I adore you. I adore you.
kay Pastor Nahoy. Hello po. Nakahanda na po ba yung mga kapatid natin na mag-share po ng kanilang Amen. Simulan na po natin. At pangungunahan naman po ni Pastor Edward. Ay, ni Pastor. Unang wika. Ay, unang wika po ni Lord po. Praise the Lord. Glory to God. Okay. Wala pa yung pagsasabi natin. Parating pa lang. Ngayon po ay talagang napakainit ang panahon. At kanina ho ang ginawa ko pala para sa linggo ko yata Ang hangin. Lord mo na, ginawa ko na yun. Akala ko yun. Oo, 5 yun apat. So, nasa computer ako kanina, antok na ako. Ang init Praise God. At may bisita po tayo. Diyan po si Pastor Nonoy. Although, namomonitor natin po yung mga post talaga naman po ano po yun. Ang atin pong tatalakay ngayon ay ang unang wika ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. At alam niyo po kung pagbasahin niyo po doon sa kanyang wika, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alalaman kanilang ginagawa. At sige po, manalangin po muna tayo. Amang Diyos ng mga pangyarihan, tunay po na kayo po ang siyang aming Diyos ng buhay, hindi nagbabago na ngayon magpakailanman. Sa mga oras na ito, Panginoon, ang iyong lingkod, Panginoon, ay siyang magsasalita. Alam namin, Panginoon, ikaw nariyan. Na ikaw, Panginoon, anoint my lips, O Lord Father God, so that, Lord, I can deliver the word, Father God, the message, O Lord Father God, and deliver, also anoint their ears, Father God, sa mga makikinig, Panginoon, upang sa ganun, Father God, may magkakaroon ng kabuluhan ng lahat ng mapapakinggan, at ito'y maunawaan, Panginoon. Amang Diyos, tunay po na sa mga oras na ito ay marami nagse-celebrate na iba-ibang klaseng pagse-celebrate, Panginoon. At sa pagkatunay, Panginoon, mga panahon na ito ay maraming dito mo nakikita ng mga tao na hindi pa rin talaga nagsumasamba sa tunay na Diyos. Kundi sa sarili nila, Panginoon, sa kanilang mga gawa upang sila ay matubos sa kanilang mga kasalanan, Panginoon. Of course, Panginoon, inalay mo na ang iyong sarili upang sa kapatawaran ng lahat ng aming pagkakasama. Sa mga oras na ito, Panginoon, ikaw mapurihan, maparangalan. Hallelujah. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Okay, sa Lucas 23, 24 hanggang 34, tama po, Pastor? No? Pero ito po ay dito lang po sa isang salita o ng wika. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Meron lang po ako ditong insight. Sa tingin niyo po, pagka alam nila ang kanilang ginagawa, na ang Diyos ay kanilang ipapapato, matutuloy po kaya? Hindi po, di po ba? Diyos po, alam nilang Diyos, lalo na po si Pedro, ay talagang gusto niya ipagtanggol ang Panginoong Jesus. At tayong mamanghuhuli sa kanya ay tinapyas ang kanya, pinisapada. No? At ayaw niyang mahuli. Di ba, isang beses na sa si Pedro ay nirebuke ni Panginoong Jesus. Sabi niya, hindi ka dapat maging hatla. Sapagkat ito yung kalooban ng Ama, dapat niyang sundin. No? Kaya yung tinitingnan ko po ito, nga na po naman, kung itong mga Pariseo ay alam nila na ang Panginoon Jesus ay Diyos, hindi nila ipapapako, sasambahin nila at inuluklok nilang hari. Pero hindi po gano'n ang mga pangyayari. Matapos na ipagkalulo ni Judas ang Panginoong Jesus, ang ating Diyos na nagkatawang tao ay naristo, agad na sinikat ni Apostol Pedro na siya ipaglaban. Yun na nga po yun. Binunot niya ang kanyang espada upang manlaban. Matatagpo niya sa Mateo 26, 53 hanggang 58.
Sinansala ng Panginoon Hesus si Pedro at sinabi niya na hindi kailangan ang ginawa niyang ito sapagkat kung kinakailangan ay maaari siyang tumawag ng mga anghel. O, alam niyo ba yun? Upang siya ay paglaban at iligtas. Ang isang anghel ay may kakayahang pumatay ng 185,000 na tao. Sipin mo yun? Isang anghel. Sinasabi po yan sa 2 Kings 19:35. No? Ang sinabi ng Panginoong Isus, siyang tumawag ng 12 legion. Sipin mo yun? Makapangyarihan. Mga ngahulugang makakatawag siya ng 12,000 na anghel. Ang bawat anghel ay makakapatay ng 185,000 sa mga tuwid. Kung ito ay ginawa ng Panginoong Isus, mapapatay ng mga anghel ang mga mayroong 1.850 million na tao. Ganun po kalakas kapangyarihan ng mga anghel. Ano pa sa pamagitan naman ng kanyang pararing, maaari niyang ubusin ang lahat ng tao sa libutan ng panahon iyon. Tapos na siya ay hulihin, siya ay nilitis upang masunod lamang ang nasa ng mga Hudyo na patayin ng Panginoong Yesus. Hinamak nilang lahat ng batas ng katarungan. Bakit hinamak? No? Siya ay nilitis ng gabi. Sino yung gabi kay nilitis? Dito ba maglitis ka ng gabi? Korte, meron bang gabi? Wala. Ang akusasyon sa kanya ay kasong pang-Hudyo. Kaya narapat na nilitis sa korte dapat ng Hudyo. Siya ay nilitis, ngunit hindi binigyan ng pagkakataong magharap ng kanyang depensa. It's unfair. Siya ay nilitis, nasumpungang walang sala, ngunit hinatulan pa rin. Okay. Wala kang sala, hinatulan ka pa rin. Sinikap ni Pilato na palayain ang walang salang Panginoong Isus. Hanggang maisipan niyang papiliin ang taong bayan kung sino ang palalayain sa pistahang iyon ng Pasko. Si Jesus ba o si Barnabas? Barnabas. Isang pusakal na kriminal. Pinili ng mga taong palayain si Barnabas. Naghugas si Pilato ng kamay at binigay si Jesus sa mga tao upang patayin. Sa Lucas 23:5. Hiningi ng mga Hudyo na ipapatay lamang ang Panginoong Yesus. Pumapayag silang singilin ng hatol, pati ng kanilang mga anak. Sipin mo yun? Ito ang dahilan kung bakit sinansala ng Panginoong Yesus ang pagluha ng mga babae na sumalubong sa Kanya, samantalang siya ay patungo sa Kalbaryo. Umiiyak ang mga kababaihan. Kapangasang ito ay nagdulot sa mga Hudyong kahindik-hindik na kasawian. Si Emperor Hadrian po ay nagpapatay ng 580,000 na mga Hudyo mga panahon after the AD. So, titinan po natin ang tunay na kahulugan. Alam nyo, Ama, patawarin niyo po sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sa panahon po natin ngayon, ang mga taong ligaw, still, they don't know what they are doing. Lord, forgive them. Hindi pa nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi pa nila natatagpuan ang katotohanan. Kaya tayo mga mananampalataya, yan ang responsibilidad natin na ipamahagi natin ang katotohanan. Nang Diyos pinapatawad sila sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. At sinasabi po dito, bakit ang sabi ng Panginoon, Ama, patawarin niyo po sila. Meron po siyang sinasabi na bilang ang Panginoon sa Kristo noon ay isang human dahil naghihirap. Pinapakita niya na ang pagpapatawad ay wala sa tao. Nasa Diyos, nasa Ama ang pagpapatawad. Kaya pag sinabi sa iyo, nung ikaw ay nasa high school, First communion mo na, punta mo sa pare, makumpisa. Actually, hindi po, yung po pinapakita doon na hindi po nagpapatawad ng kasalanan ang tao. Kundi ang Ama, kaya doon sa Ama namin sumasalangit ka. Ang dasal na yon ay napaka-importanting himay-himay na pag-unawa. Ang unang sinabi niya, Ama, Ama, patawarin niyo po sila, hindi alam ang kanilang ginagawa.
hanggang ngayon po. Hindi lang yung panahon na yon, ng mensahe na yon, ang pagpapatawad. Hanggang ngayon, hindi pa rin po. Tuloy pa rin po sa hanggang henerasyon. Hanggat ang mga tao ay mayroon pang hindi nakakilala sa ating Panginoong Kristo. Hindi pa nakilala at di pa alam ang katotohanan na ang Ama ay nagpapatawad sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya, doon po aking tinignan po yung view. Parang may pagkakaunting, ngunit ang unawain mo lang, yung mga Hodyo, at hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kung alam po nila, hindi nila ipapako sa krus. Hindi na magaganap ang pagtutubos. No? Yun pala ang mensahe. Hanggang ngayon, ang Panginoong Hesus, sinasabi niya, Ama, patawarin niyo po sila. Hindi pa rin alam kanilang mga ginagawa. Hanggat hindi mo matagpuan ang Panginoon sa Kristo na siyang tunay na alay upang sa iyong kasalanan, ganun pa rin. Humihingi ang Diyos, Ama, hindi alam ang kanilang ginagawa, patawarin sila. Pero pag natagpuan mo ang Panginoon sa Kristo, humingi ka ng tawad, tinanggap mo bilang sarili mong tagapagligtas ang Panginoong Hesus, magkakaroon ka ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan mo. Sapagkat ang kasalanan ang siyang magdadala ng tunay na distin ng bawat isa sa atin doon sa impyerno. Alam niyo ba ang impyerno? Kailangan niyo malaman kung ano ang mayroon sa impyerno. Maraming mga pilosopo. Pag daw mapupunta sa impyerno, engineer, sabi po niya, lalagay daw sila ng centralized aircon sa impyerno. Napakahalaga po na itong salita na ito hanggang ngayon ay napaka-importanteng pagbulay-bulayan sapagkat bawat isa sa atin may responsibilidad po tayo na ipakita na ang Diyos ay nagpapatawad ng kasalanan sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hindi po ang cross ay para sa atin dapat. Ang pako dapat para sa atin. Ngunit ang Panginoong Hesus ang siyang tumanggap ng lahat ng kaparusahan. Father, thank you, Lord, that you forgive us our sin through Jesus Christ. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan, salamat, Panginoon, na ikaw ay Diyos na nagpapatawad sa pamamagitan ng pag-ibig at pagmamahal mo. Binigay mo yung bugtong na anak sa aming mga kasalanan. Tunay, Panginoon, 2,000 taon na nakakaraan hanggang ngayon. Panginoon, yan pa rin, Panginoon, ang bigkas ng aming Panginoon sa Kristo na marami pang tao na hindi nakapagsisi ng kanilang mga kasalanan. Marami pang tao na hindi alam ang kanilang mga ginagawa. Ang daming paraan, kung ano mga paraan ng kanilang pagpupurit, pagsamba sa iyo. Ang daming paraan kung ano mga pinagagawa nila, Panginoon. Panginoon Diyos, sa mga oras na ito, bawat isa na narito, makita nawa namin, Panginoon, ang aming responsibilidad na maipakita ang katotohanan, Panginoon, na sila ay magsisi sa kanilang mga kasalanan, Panginoon, at tanggapin ang Panginoon sa Kristo bilang sariling tagapagligtas upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon, sa mga oras na ito. We give you glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po kay Pastor Edward. At ang pangalawang wika naman po ng ating Panginoong Jesus ay babahagi naman po ni Sister Mary. Praise God. Hallelujah. Gandang hapon sa ating lahat. Bago po basahin o ipaliwanag ang pangalawang wika, mag-pray muna tayo. Iyoko natin ang ating praise God. Hallelujah. Oh, we praise you, Lord Jesus Christ.
Lord, nandito ako, Ama, upang ihayag, Lord, ang iyong pangalawang wika, Lord Jesus Christ. Bigyan mo po ako ng pangunawa, Lord, na may bahagi ko ito ng maigi, Lord Jesus Christ. Dahil kung sa ganang akin, wala akong magagawa, Lord Jesus Christ. Nagdidepende lang ako sa iyo, Lord Jesus Christ, dahil ikaw, Lord, ang Diyos ng lahat ng pangangailangan namin, Lord Jesus Christ. At maunawaan namin ito, Lord, ang araw, Lord, na nagdiriwang kami, Lord, sa iyong kamatayan, Lord, upang tubusin kami sa aming mga pagkakasala, Lord Jesus Christ. Kung gaano ang hirap mo, Lord, na binata sa krus sa Kalbaryo, upang lang maligtas ang sanlibutan dahil mahal ng Diyos Ama ang sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak upang matubos ang lahat sa pagkakasala. Thank you, Lord Jesus Christ. Tawarin mo ako kung anong mga pagkukulang ko sa iyong harapan. Thank you sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ikalawang wika na namumutawi sa labi ng Panginoong Hesus bago siya mamatay. Sa Lucas 23:43, sumagot si Hesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Amen? Tungkol ito sa dalawang salarin o kriminal. Kasi sa aking salin, salarin. Sa ibang salin naman, kriminal. Pero walang specific kung ano talaga ang mga kasalanan nito. Na ipinako kasama ng Panginoong Hesus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Dahil ang mga panahon na yun, kapag ikaw ay nahatulan ng kamatayan, ibig sabihin, napakatindi ng kasalanan mo. Amen? Sa batas nila noon. Kapag binasa natin dito sa 39 ng Lucas, alam ng mga na ito, yung dalawang magnanakaw na anumang oras o salarin, ay mamamatay sila. Amen? Sa halip na magsisi yung sa kaliwa, tinuya pa ang Panginoong Hesus. Ang sabi niya, kung ikaw ay Diyos, bumaba ka sa krus, iligtas mo ang iyong sarili at pati kami. Ngunit ang sa kanan, sinaway siya, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ibig sabihin, itong sa kanan may pag-uunawa na sa kanyang sarili na yung kasama nilang ipinako ay Diyos o Hari. Amen? At saka, nung sinabi pa niya sa 41 at saka 42, tayo dapat lang na pinarusahan dahil talagang nagkasala tayo. Pero ito si Jesus, wala siyang kasalanan. Ibig sabihin, yung nasa kanan, na-realize niya na siya ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Nag-umpisa na siyang pagsisihan ang kanyang kasalanan. Amen? At nung sa 42 na, sinabi niya, Jesus, lalahanin mo kung ikaw ay maghari. Ibig sabihin, alam niya na ang kasama niyang ipinako sa krus ay Diyos o Hari. Amen? Nagsisi siya sa kanyang kasalanan at nagbalik loob sa Diyos. Ang sagot ng Panginoong Hesus, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Amen? Kaya sa ganun, matalino ang desisyon ng nasa kanan na magnanakaw o salarin, kung ano ba yan siya, basta kriminal. Alam nila nga last 2 minutes papatayin na siya. Ngunit siya naninigurado sa kanyang kaligtasan, spiritual. Ipinagkatiwala niya kay Panginoong Hesus ang kanyang buhay at espiritu. Sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kung ikaw ay maghari na. Amen. Sa ganung paraan, sabi ng Panginoong Hesus, ngayon din isasama kita sa paraiso. Ibig sabihin, kakampan ng masakanan na kriminal ang kasiguraduhan ng kanyang kaligtasan bago siya mapunta sa impyerno. Nakapagbalik loob siya sa Panginoon. Nagsisi siya sa kanyang mga kasalanan at tinanggap ang Panginoong Hesus na siya makapagligtas sa kanya sa tiyak na kapahamakan sa dagat-dagatang apoy. Amen? Kaya dito pinapakita ng Panginoong Hesus na kahit gaano man katindi ang ating kasalanan, kapag tayo ay magbalik loob sa Diyos, humingi ng pasensya, patawad sa ating mga kasalanan sa pagsisihan natin, at tanggapin ng Panginoong Diyos na siyang Diyos at personal natin ang pagkakapagligtas, talaga
sigurado ang ating kaligtasan. Amen? At napakaswerte nitong kriminal na to. Bakit? Dahil anumang oras mamatay na siya eh. Wala na siyang maranasan na pagsubok. Wala na siyang maranasan na problema at tukso ng kaaway. Amen? Dahil kasama na siya ng Panginoong Hesus na mamatay. Kapag i-apply natin naman sa ating buhay ngayon bilang mga mananampalataya, iba ang ating sitwasyon ngayon. Dahil tinanggap natin ang Panginoong Hesus, buhay pa tayo. Mayroon pa tayong mga obligasyon na dapat gampanan. Nung tinanggap natin ang Panginoon, hindi doon natapos ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Amen? Mayroon pa tayong mga gampanin para talagang masigurado natin ang ating kaligtasan tungo sa buhay na walang hanggan. At ang tanong natin, ano nga ba ang paraiso? Amen? Kasi binasa ko sa Payag 2:7, ang paraiso daw doon nabubuhay o doon nakatanim ang kahoy na nagbibigay bunga o nagbibigay ng, pag nakakain ka ng bunga na yun, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Amen? Ibig sabihin, napakaganda pala nitong paraiso. Sabi ng iba naman, hardin daw ng Eden yun. Pero hindi pa ata yun ang pinakalangit talaga. Dahil ang sabi doon, nandoon nakatanim ang punong nagbibigay buhay sa mga taong makapunta sa paraiso. Ibig sabihin, yung kriminal na yun talagang nadala siya doon sa paraiso ng Panginoong Hesus. Dahil nung namatay siya, kasama ang Panginoong Hesus. Amen? Tayo naman iba. Nung tinanggap na natin ang Panginoong Hesus, at natanggap na tayo ng kaligtasan dahil ang buhay ng Panginoong Hesus inalay sa atin, hindi doon nagtapos ang ating paglilingkod at pananampalataya sa Diyos. Mayroon pa tayong daranasin na problema. Mayroon pa tayong daranasin na pagsubok. At ang tukso ng kaaway, hindi pa tayo ligtas. Amen? Pero, ang sabi ng Panginoon, dapat mapagtagumpayan natin ito. Hindi natin kaya pagtagumpayan kung sa atin lang, wala tayong magawa. Makikita natin sa 1 Corinto 10:13. Andyan ang Panginoon para tulungan tayo mapagtagumpayan ng mga problema, pagsubok sa buhay natin. Dahil sabi ng Panginoon, ang manatili hanggang wakas, siya lang ang maliligtas. Dahil ang daming mga tao na tumanggap sa Panginoon, ngunit tumalikod sila. Hindi na nagpapatuloy sa paglingkod sa Panginoon. Ang tanong, makatanggap kaya sila ng buhay na walang hanggan? Dahil ang sabi ng Panginoon, yung magpatuloy lang hanggang wakas, may siyang magliligtas. Kapag binasa natin sa Joshua 22:5, ano ang sabi doon? Wala nang hain pa na dapat. O kung ibig sabihin, hindi na muli ipako ang Panginoon Jesus. Maganda basahin natin para klaro talaga. Joshua 22:5. Huwag lamang ninyong kakalimutang sundin ang mga tagubilin at kautusan ibinigay ni Moses sa inyo. Ibigin ninyo si Yahweh na iyong Diyos. Sundin ninyo ang kanyang kalooban at tuparin ang kanyang mga utos. Maging tapat kayo sa kanya at paglingkuran niya. Paglingkuran niyo siya ng buong puso at kaluluwa. Yun daw ang sabi ng Panginoon. Maglingkod pa rin tayo tuloy-tuloy. Ito ngayon ang ginagawa natin, isa ito sa paglilingkod natin sa Panginoon. Binubunita natin ang kanyang kamatayan. Kaya tuwang-tuwang tayo, amen? Kaya kung hindi pinako ang Panginoong Hesus sa cross, wala tayong kaligtasan. Kaya sabi ng Panginoon, patuloy tayong maglingkod. Mahalin natin ang Panginoon ng buong puso at kaluluwa. Amen? Dahil kung matapos nating matanggap ang kaligtasan, itigil na tayo sa ating pananampalataya,
at gagawa ng mga gawain na labag sa kalooban ng Diyos, ito ang ating sasapitin. Sa Hebreo 10:26-27. Matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala, wala nang handog na maiaalay para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ibig sabihin, tumanggap na tayo kay Panginoong Hesus. Tapos patuloy pa rin tayong gumagawa sa labag sa kalooban ng Panginoon. Sabi dito, wala nang handog na ialay. Ibig sabihin, hindi na pwede natin ipako ulit si Panginoong Hesus para tubusin tayo ulit. Amen? Kaya dapat talaga, tinanggap na natin ang Panginoon, tuloy-tuloy tayong maglingkod sa Kanya. Gawin natin ang mga utos niya at ang kalooban niya lang ang sundin natin. Amen? Dahil kapag ang naghihintay na lamang sa atin, kapag nagkasala daw tayo, wala na. Alay. Ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabo na paghuhukom at naglalagablab na apoy na tutukod sa mga kaaway ng Diyos. Amen? Dahil ang kaaway lang naman ng Diyos ang gumagawa ng labag sa kalooban ng Diyos eh. Matapos natin tanggapin ng Panginoon, patuloy natin siyang paglingkuran at mananampalataya tayo, sundin natin ang kalooban niya. Ano bang kalooban ng Diyos? Yung maghayag tayo ng banal na salita. Kalooban ng Diyos yan. Yung araw ng linggo, naglilingkod tayo sa Kanya. Amen? Hindi tayo pareho nung nasa kanan na kriminal na namatay na wala na siyang dapat paalalahanin. Kasi ang kaligtasan niya tuloy-tuloy na yon. Wala na siyang daranasin ng mga pagsubok. Wala na siyang daranasin ng problema. Amen? Tayo ay dito pa sa mundo, talagang dadaranasin natin yung mga pagsubok, problema, at mga tuksok ng kaaway. Dapat mapagtagumpayan natin ito. Kaya ingatan natin ang ating kaligtasan at ang pananampalataya na dapat makanta natin ang kasiguraduhan ng ating kaligtasan tungo sa buhay na walang hanggan at pagdating ng paghukom. Sabihin sa atin ng Panginoong Hesus ngayon din isasama kita sa paraiso. Amen? Hindi lang kasi yun ang kriminal ang mapupunta sa paraiso, kundi tayo lahat. Kapag tuloy-tuloy tayong mananampalataya, gawin natin ang kalooban ng Panginoong Hesus at ang kanyang mga utos, sigurado na ang punta natin sa buhay na walang hanggan. Kaya ang pinakaminsahe dito sa pangalawang wika, kasiguraduhan sa ating kaligtasan. Amen. Yun lang ang pinakaminsahe. Kaya ayoko natin ang ating mga ulo at tayo mag-pray. Thank you, Lord Jesus Christ, sa narinig namin ngayon, Lord, na yung banal na salita, Lord, sa kalawang wika, Lord Jesus Christ. Ito sana, Lord, matupad namin, Lord, sa tulong mo, Lord Jesus Christ. Napatuloy kami, Lord, maglingkod at mananampalataya sa iyo. Dahil, Lord, ito ang pinakamimithi namin, yung buhay na walang hanggan. Kasiguraduhan ng aming kaligtasan, Lord Jesus Christ. Ama, hindi namin ito magagawa, Lord, kung wala ka sa buhay namin. Tulungan mo po ang kami, Ama, na mapagtagumpayan namin ang lahat ng mga pagsubok, problema at tuksog ng kaaway sa iyong banal na pangalan at makapangyarihan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Maraming salamat po sa buhay ni Sister Marilu. At para naman po sa ikatlong wika ng ating Panginoong Hesus, ay ibabahagi po ni Brother Landry Sr. Praise God, hallelujah. Ngayon nandito tayo sa pangatlong wika. Sinabi dito, nang makita
ni Jesus ang kanyang ina at ng minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon siya ay pinatira sa alagad na ito sa kanyang bahay. Salamat sa tayo. Pagkanda. Panginoong Hesus, Lord, maraming salamat po, Diyos. Lord, ginamit mo ako, Diyos, upang ibahagi, Panginoong Hesus, ang pangatlong hindi kaugat. Ngunit, Panginoong Hesus, Lord, ako hindi sanay sa ganito. Lord, bigyan mo po, Lord, ng kaalaman, Panginoon, upang ihayag ko ito. Nawaan sa mga narito, O God, na makinig sa aking pagbabahagi. Panginoong Hesus, sa oras na ito, Lord, i-guide mo ako, Diyos, sa pangalan namin, Diyos, na pagkapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Nandito sinabi niya na tingnan mo ang iyong anak. Bakit sinabi niyang gano'n? Nasabi niyang gano'n dahil sa alam ni Jesus sa pagkakataon na yun na siya hahantong na mangyayari sa kanya na mawalan siya ng buhay sapagkat gano'n na lang ang sa pagkakataon na yun, yun talagang kahantungan sa kanyang buhay. Kaya sabi upang mapagmasdan ng ina, kaya sinabi niya, Ginang, tingnan mo ang ina. Pag hindi pagmamahal, ito, ang mensaheng ito, kabilang ang pagmamahal sa isang anak doon sa kanya. At pagmamahal ng ina doon sa kanya. Kaya, mga kapatid, ang mensaheng ito, nagpaalala din sa ating mga anak kung tayo may ina, may ama, dapat mahalin natin ang ating magulang. Sapagkat ito ang utos talaga ng Panginoon na mahalin ang magulang, ina at ama. Kaya, nararapat talaga natin magawa ito ang pagmamahal. Dahil ang maging salamin sa ating pananampalataya, itong ginawa ni Jesus doon sa kanyang ina. Ngayon, pinatira na siya sa bahay ni doon sa alagad na ito sa kanyang bahay. Magkasama sila nakatira doon. Itong bating ito, talagang pagmamahal ito sa anak doon sa kanyang ina. Kaya dapat talaga ang ina, maging ama man, mapalad talaga ang isang anak, o ilang man sila mga kapatid, na madama nila ng pagmamahal doon sa kanilang magulang. Kaya dapat talaga ang magulang natin, mahalin natin, hindi maraming pangyayari ang kanilang pagmamahal sa kanilang magulang. Nung nabubuhay pa ang magulang, minsan umantong na isabot ang magulang. Ayaw nilang ngayon, pagdating ng wala nang buhay ang magulang, doon lalabas ang kanilang gastos dahil wala nang kanilang magulang. Mga kapatid, maling-mali ang mga. Turing na yun sa isang magulang. Dapat ang magulang na nabubuhay pa, dapat mahalin. Yun ang dapat talaga. Kaya, purihin ng Panginoon sa kanyang salita at ito ang aking naihayag sa kanyang panglugan sa kanyang salita. Pagmamahal sa isang magulang at pagmamahal ng ina sa kanya. At Lord, Panginoong Hesus, maraming salamat o Diyos sa pagkat Lord. Hindi man ako sanay, Panginoong Hesus, sa ganitong mga gawain o Lord, ngunit ginamit mo ako, God. Maraming salamat, Lord, at hindi man ako perfecto o Diyos, Lord, ikaw na magbigay sa akin, O Diyos, na pamanhero. Lord, salamat sa pangalan ng Jesus na pagkapangyarihan sa pangalan ng Jesus. Amen. Maraming salamat po sa buhay ni Brother Lando. At ngayon man po sa ikaapat na wika ng ating Panginoong Jesus ay pangungunahan po ni Sister M. Amen.
Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Lord God, Father God in heaven, nagpapasalamat po ulit ako sa pangalawang pagkakataong ito, Panginoon, na muli po ay nabigyan ako ng chance na maipahayag po ang isa sa pitong huling salita ng ating Panginoon Hesus Kristo. Alam ko po, Lord, na marami pa po akong hindi alam at marami po akong pagkukulang, Panginoon. Kaya humingi po ako, Panginoon, ng inyong gabay, Panginoon. Itagoin po ako sa inyong likuran, Panginoon, at nawa po ang inyong kadakilaan at kaluwalhatian ang makita po sa harapang ito, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nang mag-ikatlo ng hapon, si Jesus ay sumigaw, Eloi, Eloi, lema sabachthani, na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito ang ikaapat na huling salita ng ating Panginoong Hesukristo bago siya mamatay sa krus. Tayo bilang mga tao, sino pa sa atin ang nakaranas tayo ng matinding pagsubok or paghihirap? Sino ba ang nakapagsabi ng gano'n na, Diyos ko, bakit niyo ako pinabayaan? Meron po ba? Or meron po ba dito na hindi pa yun nasasabi, na never nasabi na, Diyos ko, bakit niyo ako pinabayaan? Kasi di ba tayo bilang mga tao, masyado tayong mahina pagdating sa mga pagsubok, sa maliit man o malaki, masyado tayong mahina. Madaling panghinaan ng loob, masyado tayong nadadala ng mga pangyayari. Mabilis tayong masaktan, mabilis tayong magalit. At lalong-lalo na tayong mga tao, pagdating ng mga pagsubok or mga pagdurusa na parang pinabayaan tayo, ang unang-una natin madaling gawin, naghahanap tayo ng masisisi. Yun yung mga katangian natin bilang mga tao. Pero si Jesus na nakapako sa krus, noong mga panahong iyon, hindi ba 100% na tao siya? Kasi nakakaramdam siya ng sakit, ng uhaw. Nakakaramdam din siya ng panghihina at nakakaramdam din siya ng awa sa sarili. Kaya nga siguro nasabi niya na, Diyos ko, bakit niyo ako pinabayaan? Pero sa tingin niyo ba, bilang tao si Jesus na nakapako sa krus, nagawa ba niyang maghanap ng masisisi? Katulad natin na ordinaryong tao na pag may problema, hanap tayo ng masisisi. Na hindi man lang natin na inaalam muna kung yung mga problema ba is kasalanan natin, bunga ba ng kasalanan or pagsubok ba ng Diyos. Si Jesus ba, may sinisi niya ba ang kanyang ama? Makikita natin sa Mateo 26:39. Pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Maliwanag sa talatang ito na alam ni Jesus, tanggap ni Jesus ang anumang paghihirap or anumang paghihirap na dinanas niya, na dadaranasin niya. Pero maluwag niya itong tinanggap sa puso dahil alam niya na ito ang plano ng Panginoon, ito ang plano ng Diyos Ama para sa ating lahat. Kaya wala siyang sinisisi, hindi niya sinisi ang Diyos Ama. Pero sa tingin ninyo, di ba alam natin lahat na, di ba may kanta na For God so loved the world. Ay, ang Diyos ay pag-ibig pala. Ang Diyos ay pag-ibig. Kung ang Diyos ay pag-ibig, bakit sa tingin ninyo kailangan maghirap ng Panginoong Jesus? Kung bakit kailangan niyang danasin yun? Or unang tanong, bakit kailangan si Jesus ang tumanggap ng ganong paghihirap imbes na tayo yung makasalanan, na si Jesus na walang kasalanan? Or bakit kaya hindi na lang patawarin tayo ng Diyos Ama na kasi mahal naman niya tayo, patawarin na lang, na pagbigyan na lang, na wala nang kailangan magsakripisyo. Kasi unang-una natin lagi naisip Diyos ay pag-ibig. Nakakalimutan natin na ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay mabuting hukom. So, ibig sabihin ng mabuting hukom, kunwari ba, ikaw may nagawang kasalanan na maliit pa na malaki, pwede bang, sige na nga, pinapatawad na kita. Makikita ba doon yung pagiging matuwid or mabuting hukom? Di ba hindi po? Kailangan panagutin niya yung may kasalanan. So bakit si Jesus? Bakit si Jesus ay hindi naman si Jesus ang may kasalanan? Kasi hindi matutuwid ng marumi ang isang, ay hindi malilinis ng marumi ang isang kasalanan.
Kaya dapat isang malinis ang maglinis sa mga makasalanan. Sa unang Pedro 2:22, makikita natin dito kung bakit si Jesus yung karapat-dapat na maging alay sa kasalanan ng sanlibutan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Sa Roma 3:10-12, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakauunawa, walang humahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Sa 2 Corinto 5:21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y binilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ayan, sa mga talatang binasa ko, doon natin makikita, hindi naman doon, marami pa kung talagang babasahin natin ang buong Biblia. Na ang Diyos lamang, si Yesu Kristo lamang, ang tanging nag-iisang malinis na tao or nilalang dito sa mundong ito, na siya lamang karapat dapat ialay para sa kasalanan ng lahat. Sa tagpong iyon sa krus na naipako si Jesus para sa atin, instead na sa atin, doon pinapakita na dahil sa pagmamahal ng Diyos Ama para sa atin, na kahit yung bugtong na anak, handa niyang ialay para tubusin tayo sa ating kasalanan, handa niya yung ibigay. Doon pinapakita yung God is love. Pero at the same time, pinapakita rin yung kabanalan ng Diyos na hindi kung ano man, hindi kung sino man ang pwedeng ialay sa Kanya, kung hindi yung dalisay, malinis, yun lamang ang karapat-dapat sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa doon naman sa Panginoong Hesukristo na habang nakapako siya sa krus, na dinanas niya lahat ng hirap, yung uhaw, yung sakit, yung pagod, lahat ng naranasan niya, hindi niya sinisi sa Panginoon kasi naniniwala siya at saka gustong-gusto niya, masunurin siya, ganun siya na sundin yung kalooban ng Diyos. Di ba nagdasal siya na ilayo siya sa kapahamakan, pero binaliwala niya yung gusto niya. Sinabi niya na ang kalooban pa rin ng Diyos ang masunod, hindi yung kalooban niya. Pinapakita doon na hindi dapat lahat ng gusto natin sa buhay natin, yun yung gawin ng Diyos or yun yung hingin natin sa Diyos. Kung hindi dapat, kung magdadasal tayo sa Ama, hindi lang para masunod or magawa yung gusto natin, magdadasal tayo sa Ama, pero hihingin natin kung ano yung tunay niyang kalooban na magganap sa buhay natin, hindi lang yung mga gusto natin sa buhay. Kaya dapat, pinapakita rin no na hindi tayo dapat na mag-ano sa sarili nating karunungan, sa sariling desisyon sa buhay dahil lahat ng bagay, lahat ng pagkakataon, lahat ng pangyayari, lahat yon galing sa Diyos, kaya marapat lang na sa Diyos natin iasa. Kaya ngayong gantong Semana Santa, di ba, karaniwan na maririnig natin na bawal yung ganito, bawal ganyan, kasi patay daw ang Diyos. Ay, ganun pala talaga kami, simula nung maliit na bawal maligo, bawal masugatan kasi patay ang Diyos, malulunod, hindi gagaling, kung ano-ano pang mga kinalakihan na pagka Semana Santa. Maraming bawal kasi patay ang Diyos. Pero ngayon, syempre bilang mananampalataya na meron na rin nalalaman tungkol sa Panginoon, hindi tayo dapat more on na ginugunita natin yung mga pagsasakripisyo, paghihirap ng Panginoong Jesus para tubusin tayo. Pero hindi ba dapat ngayong panahon na to na dapat nakafocus tayo more on sa victory ng Panginoon na napagtagumpayan niya
yung plano ng Panginoong Diyos Ama, na yung kalooban ng Diyos Ama, na pagtagumpayan niya despite ng lahat ng paghihirap na pinagdaanan niya. Kaya dapat tuwing ganito, hindi katulad ng iba na parang nagluluksa. Tayo dapat bilang mananampalataya, nagse-celebrate tayo ng victory, ng kaligtasan natin, ng pagganap ng plano ng Diyos. Kasi simula pa lang ng nilikha itong mundo na ito, ano na yun ng Diyos plano na yun ng Diyos. Kaya dapat i-celebrate natin yung victory ng, tawag dito, yung naganap na nga, yung naganap na. Ibig sabihin, nagtagumpay na, nagtagumpay ang Diyos, naging ganap na ang Panginoong Hesus-Kristo sa pagiging Diyos niya kasi napagtagumpayan niya ang plano ng Diyos Ama para sa Kanya. Kaya sa ikaapat na salitang ito na basa ko, ang parang ano ko dito na maging katulad tayo ng Diyos na kahit anong paghihirap, pagdurusa, hamon sa buhay, hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa, hindi na tayo dapat na yung bakit mo ako pinabayaan? Dapat more on magtiwala tayo sa plano ng Diyos. Kasi kahit anong nangyayari sa buhay natin, kahit anong pinagdadaanan natin, merong plano ng Diyos para sa atin. Sa Jeremiah 29:11, Jeremiah 29:11, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Doon pa lang sa isang talata na yon, sa lahat ng pangako ng Diyos, hindi na tayo dapat madaling matakot hindi na bilang tao na mahina, bilang tao na nagagalit, bilang tao na maghahanap ng masisisi. Dapat bilang mananampalataya, nakaano tayo sa pangako ng Diyos. Kahit anong mangyari, Panginoon, salamat po sa mga kaganapang ito, pangyayaring ito, naniniwala ako na meron kang magandang plano sa buhay ng bawat isa. Ganun po tayo dapat ngayon na meron na tayong Diyos sa buhay natin. Diyos na buhay, na hindi yung taon-taon na mamatay. Meron tayong Diyos na buhay na dapat talagang steady lang tayo kahit lumilindol, kahit ganong pagsubok yan, na naniniwala tayo na maganda ang plano ng Diyos para sa buhay natin. Salamat po. Lord God, salamat po muli sa pagkakataong ito, Panginoon. Alam ko po na marami pa pong dapat ihayag, Panginoon. Naniniwala po ako na marami po kayong gagamitin, Panginoon, upang ipahayag pa ang iba niyo pang salita, Panginoon. Salamat po sa araw na ito, Panginoon, at salamat po sa mga taong nandito, Panginoon, na nagbigay po ng oras, na ginabayan niyo po na makarating dito, Panginoon. Muli po, maraming salamat po. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. Maraming salamat po sa buhay ni Pastora Ed. And kung mag-alala next week, pwede ka na mag-Sundays. At ngayon naman po sa ikalimang wika na ating Panginoong Jesus, ay pangungunahan naman po ni Sister Christy. Amen. Magandang hapon po sa bawat isa. Ako po si Sister Christy at atin pong babasahin sa John 19 verse 28. Yun po ang ikalimang salita ng paggunita po natin sa 7 Last Word Program. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. Kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, nauunawa ko. Muli po ay manalangin po tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkakataong ito, Panginoon, na muli po, Panginoon, ay mapag-aralan natin ang iyong salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay ko, sa buhay ng bawat isa. Patuloy po, Panginoon, na itago mo ako sa iyong likuran. Hindi po, Panginoon, ang salita ko, makita kundi ang iyong salita, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa na nakikinig dito, Panginoon. At ito, Panginoon, ay magiging aral sa amin. Maraming po salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po ulit. Sabi po dito sa John 19 verse 28, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. Kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. Yan, nung marinig po natin yung salitang to, ano po naramdaman natin? Ako po bilang isang naniniwala po sa Panginoon ay napaiyak po ako kasi hindi lang po basta uhaw yung naramdaman ng ating Panginoon nung time na to. Naramdaman niya po yung mga pagkagutom, dustain, parusahan para sa ating mga kasalanan.
Pero sabi nga po dito, sa halip na tubig para maging pamatid po ng uhaw, ay meron doon sa verse 29 po, isang mangkok na maasim na alak. Inilubog nila rito ang isang espongha, ikinabit iyon sa isang tangkay ng hisopo at inilapit sa kanyang bibig. Maari po ang espongha ay kadalasang ginagamit po natin ngayon sa paghugas ng plato. Alam naman po natin lahat yun. Ang hisopo po ay larawan maaari noon ng isang kahoy, mahabang kahoy, na kung saan ginamit po yun para ilapit sa bibig ng ating Panginoong Hesukristo. Kadalasan po, halos sa literal na buhay natin ay gusto nating uminom ng tubig. Yun po yung sarili nating kagustuhan. Pero sabi po dito, ang kailangang maganap ang nakasulat na matupad ay mayroon dong isang maasim ng mangkok na alak. Yun po yung ibinigay sa ating Panginoon, kung saan po hindi ganun kadali po. Hindi po yung sariling kagustuhan ng Panginoon na tubig, kundi alak. Hindi po siya alak lang maasim, mapait na alak. Yun po yung ibinigay sa kanya ng mga time na po. Na yun po. Opo. Minsan po, dumarating po tayo sa sitwasyon ng buhay na sa atin na sana, Lord, gano'n na lang kadali Pero hindi po pala gano'n. Habang lumalapit po tayo sa Panginoon, habang kinikilala po natin siya, lalong humihirap. Yung Lord, akala ko okay na, di ba? Parang gano'n po. Okay naman na tubig na lang Bakit ba kasi alak pa? Di ba po parang naisip natin yung sitwasyon natin na habang lumalapit po tayo sa Panginoon, lalo po nagiging mapait. Kasi nga po, kasama yun sa pagiging isang Kristiyano natin. Kasama po yun para maganap yung nais ng Diyos na maganap para sa buhay natin. Kasi may plano nga po ang Diyos Amang. Ibigay po ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya po ay hindi mo mapahamak. Bagkus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po talaga madali ang proseso para sa pagiging isang Kristiyano. Kadalasan po, aminado po ako dyan Kasi sabi po sa Lucas 9 verse 23, ang sabi po doon, at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sariling pasanin araw-araw, ang kanyang krus at sumunod sa akin. Hindi po ganun kadali. Mga simple lang po na bagay na nais ng Diyos sa atin bilang isang Kristiyano, nakakalimot po tayo. Aminado po ako dyan. Isa na po yung pananalangin natin, pagbabasa ng Biblia, pananalangin sa isa't isa. Hindi po ganun kadali kasi minsan po, kasama na rin po yung pagod natin at sinusunod lang halos yung mga sarili nating kagustuhan na okay na naman ganun lang di ba po? Pero hindi pala po yun yung ganap ng Diyos. Hindi po madali yung proseso para doon sa pagiging isang tunay na Kristiyano po. Sabi po sa John 17 verse 4, nung ang Panginoon po ay bago po dakti, inihayag ko dito sa lupa ang iyong kaluwalhatian. Natapos ko na ang pinapagawa mo sa akin. Ibig po palang sabihin, may wakas. Yung nararanasan po pala nating pagsubok, yung mga bagay na hindi natin akalain na maaasahan natin, ay may wakas po pala. Kaya po, patuloy natin basahin sa John 17 verse 5. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon, sa iyong harapan, ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo, bagong palikhain ang sanlibutan. Nawa po sa mga nangyayari po sa atin, sa mga nagaganap sa atin, magpatuloy po tayo sa Panginoon kahit hindi po ganun kadali yung proseso po. Hindi lang po sa isang basong tubig na may inom na dapat makapatid ng uhaw, kundi sa mga sitwasyon na parang maasim na alak sa buhay po natin. At nang masabi rin po natin sa Panginoon na naganap na natapos ko na yung bagay na nais mong ipagawa sa akin. Ayun po, ang lahat po ng bagay ay hindi po talaga madali, pero nandun po yung kalooban ng Diyos para sa buhay po ng bawat isa, kaya po tayo nandito po. Ang nasusunod po sa atin halos ay ang ating sariling kagustuhan, subalit ang kagustuhan po ng Ama, yung kailangan nating masunod sa buhay natin. Kaya patuloy po tayong manalig sa Kanya at manalangin po tayo. Ama, maraming salamat po sa salita mo, Panginoon, na tunay nga po, Panginoon, na hindi sarili namin kagustuhan, Panginoon, kundi Panginoon, kagustuhan mo, Panginoon, ang mga tupad sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Hindi man po ganun kadali ang proseso, Panginoon, pero may plano ka, Panginoon, kagaya ng pagbibigay mo ng iyong bugtong na anak para sa aming Panginoon, sa aming mga kasalanan, Panginoon. Patawad po sa lahat ng kasalanan namin, Panginoon, sa iyo po namin sinusuko ang lahat, dahil wala po kami magagawa kung wala ka sa buhay namin, Ama. Salamat po, Panginoon, kagaya ng sinabi mo sa John 14, Panginoon, verse 5, Panginoon, na makasama po kami sa iyong kaluwalhatian. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa
sa buhay ni Sister Christy at para naman po sa pang-anim na wika ng ating Panginoong Yesus ay pangungunahan po ni Sister Lisa naman. Kaayong gawigan ng ating Panginoong Jesus ay pagkatapos ng uminom ng tubig at sinabi niya, it is finished. Manalangin po tayo sa ating Panginoon. Panginoon, narito po kami ngayon upang gunatain po ang inyong kalpari ng paghihirap, upang kami po ay matubos sa aming mga kasalanan. Maraming salamat po, Panginoon Jesus. In the name of Jesus. Amen. It is finished. Marami kasing kahulugan. Sa iba kasi, ano pang kahulugan na tapos na. For the Greek word kasi, it is finished is tetelestai. Kumbaga sa Hebrew ay shalom. Sabi nga ni Pastor. Ang tetelestai po ay, ito po ay ginagamit natin sa, halimbawa po tayo may pagkakautang. Ang last payment po natin ay nakalagay po sa ating resibo ay tetelestai, lalo po sa mga card. Ibig sabihin ay bayad na. In the words tetelestai, sa mga estudyante natin, tayo may ipinapagawa sa atin na talagang kailangan ma-accomplish natin with purposes. Tinatanong tayo ng mga professor natin, when do you tetelestai? So, ang tetelestai from the Greek word is telos. It means its goal and end and ultimate purpose. Then kung sa Tagalog naman ay naganap na. So sa shalom naman, ang meaning nito ay accomplishment and hindi ko mabasa sa likod at reconciliation. So, this is sinabi ng ating Panginoon na it is finished. Kasi sa iba, marami kasing negative na words ng lalong-lalo na yung hindi nakakaano ng Bible. Ano po yung finish? Siguro ay salamat sa atin. Salamat ako sa paghihirap ko. Iba sa iba, ganun yung nasa isip mo tayo. Pangkaraniwang tao, tayo pinahirapan talaga, di ba? Na talagang nasa isip natin. Tapos na, it is finished. So, ang wika ng ating Panginoon na it is finished, ito nga ay isang Greek word na tetelestai. Kumbaga sa, tayo ay bayad na sa ating pagkakautang. Sabi nga sa mga resibo nga, pag tayo nagkakaroon ng sinron, the last payment at hindi nakalagay ang last payment. Ang nakalagay doon ay tetelestai sa ating mga receipt. Kaya sa mga sa mga artist naman, pag sila ay gumawa ng isang masterpiece, sinasabi nila pagtapos na sila ay tetelestai. Yan ang mga sinasabi ng isang masterpiece pag sila ay nakakatapos ng isang magandang accomplishment. Tetelestai. At ito ay completed na ng mga full payment. Kumbaga kaya nasabi ng ating Panginoon bago siya nawala ng hininga, sinabi niya sa ating Panginoon Diyos na it is finished. Kumbaga hindi basta tapos. Meron siyang ginawa sa atin na nagbayad siya talaga ng ating mga pagkakautang. At siya ay talagang with accomplishment na ginawa niya sa ating Panginoon. And then sa Hebrew 10, hindi malalaki naman kaya sabi kasi ni Pastor English, ang dami palang kahulugan. Sabi ko parang ang hirap yata ng assignment ni Pastor. Kasi hindi naman natin basta makapag-finish. Kasi ang finish, ika-amin na second to the last word ng ating Panginoon ay finish niya. Pero marami pala siyang, ang ginamit ng ating Panginoong Jesus na salita ay napaka-makahulugan. Dahil kung pakikinggan nga natin na ito ay isang words lang na napaka-isip.
kumbaga sa amin iisipin natin na yun tapos lang. Pero si Hesus Kristo nga ay tinubos tayo sa ating pagkakautang upang tayo ay matubos niya. At sa Hebreo 9:12, ito ay minsan lamang dinala si Kristo sa dakong kabanal-banalan at kanyang inihandog ang sarili niya at kanyang maging dugo upang tayo ay maligtas ng walang hanggang kaligtasan. Kaya napakabuti talaga ng ating Diyos dahil kung tayo ay magulang, pinanganak pa lang ang ating anak, kung si Diyos, alam niya na yung mangyayari sa ating anak. Napakabait talaga ng ating Panginoon Diyos dahil hindi lang basta mission ang ibinigay niya sa atin, sa kanyang buktong na anak, kundi talagang napakahirap talaga nung naging mission ni Jesus upang ang mga kasalanan natin ay matubos at mabayaran niya. Kaya napakabait talaga ng ating Diyos. Dahil talagang inialay niya ang kanyang buktong anak upang matubos lamang tayo sa ating mga pagkakautang. So yan na po, ako po'y mananalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong buktong anak na ibinigay niyo upang kami po ay maligtas sa aming mga kasalanan. Kami po ay nagpapasalamat po ng buong puso sa inyong kadikalaan na walang kapantay na pag-ibig sa amin. In the name of Jesus. Amen. Maraming salamat po sa buhay ni Sister Lisa. At para naman po sa ikapitong wika ng ating Panginoon, bago po siya mawala ng buhay sa krus, ay pangunguna ng galing Pastor Jed. Maaari po ba tayong tumayo para mawala yung antok natin? Isang palakpak po sa Panginoon. Nag-enjoy po ba kayo sa pakikinig? Amen. Huwag po kayong mag-alala dahil ang lahat ng ginagawa natin mahalaga ito sa paningin ng Diyos. Bago po ako talakayin yung pampitong muling wika ng Panginoon, hayaan niyo munang awitin po ito. Kung kayo po ay nakaalam nito, sumabay po tayo. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Pag-ibig na wagas at di nagbabago. Pinatunayan mo ito sa cross ng Kalbaryo. Kayo ay natamo. Dahil sa iyong aming pagmamahal, ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kita at pupurihin ka bilang tanda ng aking pagmamahal. Ikaw ang hari at tagapagligtas, banal mong pangalan, aking itataas. Panginoong Jesus, aking Diyos, iaalay sa iyo aking lakas. Palakpakan natin ang Panginoon. Makapuno po tayo, mga kapatid. Tetelestai. Wow, parang ng mensahe. Bago po babasahin yung pong 7, yung pang 7 sa huling wika ng ating Panginoon, bigyan ko po muna ng main points of 7 last words.
meron po kasi mga 7 main, main, main points ang 7 last words. Ano ba yung main? Number 1, yung pong kinalakay ni Pastor, ay it is about forgiveness. Amen. It is about forgiveness. Ito yung main na pinupunto ng Panginoon doon. Yung siya po ay sumisigaw ng patawarin mo sila. At dito ho natin makikita yung pagiging Diyos ng Panginoon. Amen. Sipin niyo po, wala pong tao pwedeng magpatawad sa ganong kalagayan. Amen ba? At siya po yung dapat nakabitin sa cross. Lahat ng sakit nararamdaman niya, tapos siya pa yung nakikipag-usap sa Diyos para patawarin yung kasala. May tao man ganun? Diyos lang. Kaya dito pa lang nakikita na natin ang pagiging Diyos ng ating Panginoon Hesus. Amen po ba? Wala pong pagdududa ang Panginoon Hesus sa isang Diyos na nagkatawang tao. God's attribute, a highest kind of love, means agape in Greek words. Amen po ba? Ito po ay makikita natin yung God's attribute or yung kanyang katangian, a highest kind of love. Pero miyan, sakit, lahat ng halos naghihingalo na siya, tapos humingi pa siya ng, sabi niya, Ama, patawarin mo yung mga taong ito. Kakaiba. Walang taong ganun. Kapag may taong ganun na ba, Diyos na yun. Amen po ba? It is about forgiveness. And then ipinapakita ng Panginoon yung kanyang pagiging God. Number 2, it is about salvation through faith. Amen. Salvation is through faith alone. Naniwala ho ba tayo na ang salvation ay sa pamagitan lamang ng pananampalataya? Wala nang gawa? Tama po yun. Ang kaligtasan ay through faith alone. Bakit may good works? Yan yung bunga ng iyong pagkaligtas. Amen. Hindi ka gagawa ng mabubuti para maligtas. Hindi ka gagawa ng mabuti para dagdagan yung kaligtasan. Tapos na, 100% ligtas ka na. Kaya nga sabi, it is finished eh. Sabi niya, it is finished. Ang tinutukoy dito is about salvation. Tapos na, wala ka lang dapat gagawin. Kundi mag-serve. Mag-serve tayo dahil tayo tinubos na. Hindi na kailangang mapako, hindi na kailangang magsakripisyo, magsugat-sugat ng katawan, maglatigo. Sabi ni Jesus, it is finished. Wala nang pwedeng gumawa ng salvation kundi siya na. Amen po ba? Kapag mayroong gumaya, it is a blasphemy. Nakita niyo po yung nagagaya pa-upako? Blasphemy po yan. Bakit? Parang sinasabi lang, hindi sapat ang ginawa mo, gagawin ko. Parang ganon. So, hindi po yun ang itinuturo ng Bible. It is about salvation, ano? Yung pangalawa, dahil po yung pong napako sa cross, hindi siya gumawa ng mabuti. Bakit naligtas? Wala na siyang good works. Kaya faith alone. Amen. So yung iba na misinterpret, sabi nila, ay ibig sabihin, hindi tayo gumawa ng mabuti. Hindi po. Ang bunga ng tunay na pananampalataya is good works. Tama? Kapag wala kang hindi totoo ang pananampalataya mo, walang good works. Ang totoong may pananampalataya, gumagawa ng kalooban ng Diyos. Maging malinaw sa atin po yan. Sa 3, it is about relationship. Di ba yung pong babae, yung inano ni Brother Lando, yung si Maria at si Juan ay kanyang ibinilin si Maria kay Juan. It is about relationship. Ano ibig sabihin? Without relationship to God, ngayon po may relasyon na tayo kay Jesus o sa Diyos. Dating kaaway ng Diyos, ngayon mga kaibigan at higit sa lahat, mga anak ng Diyos. Amen. Yung po pinapakita ay about relationship sa tao ng Diyos, pinag-isa niya, pinagdugtong niya ang dating putol na relasyon. 4 ibig sabihin ano ba ibig sabihin? Kapabayaan, pagpapabaya. Kung minsan kang pagpapabaya o kapabayaan o pinabayaan, negative sa atin. Tama ba? Pero hindi natin alam na yung palang pagkilos ng Diyos, yung sinasabing, bakit mo ito pinabayaan, sabi ni Lord, meron pala yung good result. Parang ganito,
Hayaan mo yung anak mong ganyan, hayaan mo para matuto. Di ba minsan, meron pala itong good result minsan, for second. Kung hindi pinabayaan ng Diyos na magdusa si Jesus, walang katubusan. Minsan ganyan. Bakit? Larawan din doon sa the prodigal son, pinabayaan yung anak na maglustay, mabuhay na makasanlibutan. Bandang huli, natuto siya sa buhay. Nalumbalik siya ngayon sa Diyos. Amen? Kaya kung minsan yung for second, minsan magandang gusto. Pabayaan mo para matuto. Kaya yung ginawa ng Lord, masakit, bilang ama, naparusahan ng anak, tiniis niya. Pinabayaan niya magdusa ang anak niya para sa atin. Palakpakan naman natin si Lord. Woo! Sa kasiyahan ko sa atin. 5. Mortality. From mortality to immortality. Ano ba yung mortality? May hangganan. No? Yung sabi doon, ako'y nauuhaw. Diba? Ang tinutukoy doon yung kanyang physical na may hangganan. But, yung tinutukoy, pagkatapos siyang tubusin, it is finished, pumasok yung immortality. Tama ba? Ikaw at ako na dating may kamatayan, ikaw at ako ay para sa impyerno habang buhay kamatayan, ngayon ay meron ka na immortality buhay na eternal para kay Lord, para sa Diyos, dahil sa sakripisyong ginawa niya. Amen. 6. It is about accomplishment. Accomplishment, it is finished, it is time. It is about accomplishment. Ang main point dito is yung salvation. Amen? Walang sino man pwedeng gumawa ng salvation kundi siya. Although maraming ibig sabihin nitong it is finished, pero pinaka-main nito, yung salvation na ito na walang pwedeng gumawa ang Panginoon. Amen? Kaya it is finished. Panghuli, it is about security. Sabi security. Katiyakan. Ang sabi ng Lucas 23 verse 46. Pakinggan niyo po. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtagubilin ko ang ating espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Yan. Kung titawag security, kasiguraduhan ng ating buhay. Spirit kasi buhay yan eh. Once tayo ay nasa Diyos, hindi tayo natatakot na magsabi, Lord, tanggapin mo yung aking espiritu. Alam mo kung sino pinaglalagakan mo ng iyong buhay. Kilala mo kung sino dapat ang pinaglalagakan mo. Katulad ni Jesus, ang pinaglagakan niya ng kanyang buhay. Diyos ko man. Tayo po ba, katiyak na magpura tayo? Nahanda tayong humarap sa kamatayan at sabihin ni Lord, bahala ka na sa buhay ko. Alam kong kilala kita, ikaw ang Diyos na tunay. Palakpakan natin. Ayaw po kayo tumayo. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, ngayong hapon, Lord. Alam niyo mga kapatid, bago pag-pray, gusto ko lang pong sabihin sa inyo, pwede natin i-question sa isip natin ito. Bakit kailangan pa yung saving last word? Bakit kailangan pang pakinggan, pagbigyan ng panahon? Pwede namang hindi. Alam niyo kung bakit ang isang main reason dito is, sabi nga ng Bible, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang mamumutawi sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, hanggat sa kahuli-hulihang buhay ng Panginoon, yung kanyang words ay pagkain ng ating espiritu at kaluluwa. Napakahalaga nun. Nagluto ba kayo? Nakapagluto kayo ng pagkain na sinimot mo talaga? Kasi sayang naman, napakasarap. Inong lumaglab, ginanon mo pa. Sayang naman. Ito po, huling pananalita ng Panginoon sa buhay niya, sinimot pa natin. Dahil po nandun yung nourishment. Kalusugan ng ating spiritual ang Word of God. Kaya huwag mo natin ipagpaliban yung 7 last word. Napakahalaga dito sa atin. Binabalik tanaw natin ang pagtatagumpay ng Diyos laban sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Amen. Lahat ng aspeto ay pinagtagumpayan niya na. I-claim na lang natin sa Kanya yung benepisyo of the cross. I-claim mo yung lahat. Dinibibigay at hindi pagkain. Let us pray. Father God in heaven, salamat Panginoon sa
Yung mga anak, Lord, nandito ngayon, hindi sila nang hinayang, Panginoon, na magtalaga ng oras, Panginoon, maaring kukuya-kuya-kuy na lang sana sa bahay at mainit, magpasarap, magpalamig, subalit ang mga anak mong ito, o Lord, pinahalaga nila, Panginoon, ang higit pa sa ginto ang mga salita mo, Panginoon. Tunay, Panginoon, na ang mga anak mong narito, sila tunay na umiibig sa iyo dahil pinili ka nilang pakinggan kaysa sa mga bagay ng pangmundo. Kaya, Panginoon, salamat kong marami na hindi nawawalang mga taong tunay nagmamahal sa inyo, hindi nagkakait ng oras, hindi nagmamadali, at hindi nanghihinayang. Kung alam nilang para sa iyo ito, yung pag-upo, yung pakikinig ay para sa iyo, O Diyos. Dahil hindi namin kayang suklian ang lahat ng iyong sakripisyo para sa amin. Kaya Father God, thank you so much. Nawa ang aming pong pinagbulay-bulayan ngayon ay kumintal, ito'y umukit ng malalim sa aming mga puso at mabubuhay kami taglay, Panginoon, ang mga salitang kahalagahan ng 7 last word mo, Panginoon. Salamat po sa iyo, Panginoon, at mapuri parangal sa pangalan pa ni Jesu Kristo. Amen at amen. Palakpakan natin si Lord. Para naman po sa pagtatapos ng ating gawain ay panguna po ni Brother Patrick yung closing prayer. Every maya, pumikit. Ano po? Ama naming Diyos, maraming salamat po Panginoon sa pitong salita po Panginoon na inyo po Panginoon na sabi po Panginoon sa amin Panginoon. At salamat po Panginoon sa natapos po namin mensahe. Salamat din po Panginoon sa pag-deliver po Panginoon ng mga inyong anak na kung paano po Panginoon natapos po Panginoon ang inyo po Panginoon mga salita na sana po Panginoon ay sa buhay may sa isip, may sa puso Panginoon. Panginoon, maraming po salamat sa inyo Panginoon sa kalagahan niyo po Panginoon sa aming buhay. Kung wala po Panginoon, kayo wala rin po kami. Panginoon, pag-ingatan niyo po ang bawat isa sa kanya-kanya po Panginoon pag-uwi sa kanilang tahanan. Ganun din po Panginoon, ang kanila po Panginoon mga iniwan po Panginoon sa kanilang tahanan. May mga pagalitan po Panginoon nila ng payapat biglas. Panginoon, maraming po salamat sa araw po ito, Panginoon. Binibigay ko po lahat sa inyo. Pagpulit pa at salamat. Sa tanging pangalan po ni Panginoon Jesus. Amen. Amen. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory. He's worthy of honor. He's worthy of power and all of praise. His name is exalted far above the earth. His name is high above the heavens. His name is exalted far above the earth. With glory and honor and praises to His name. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory. He's worthy of honor. He's worthy
power and all of praise. Itaas ko natin ating mga kamay sa Panginoon. Tanggapin natin ang lahat ng benepisyo ng Cross of Calvary. Panginoon, salamat po. Ikaw ang may sabi, Lord, na ikaw ay natatang tao upang tubusin kami sa kasalanan, maging sa kahirapan, financially, materially, spiritually. Lahat anumang umaalipin sa buhay namin, kinalagan mo, Panginoon. Nung ikaw ay sumigaw na it is finished, lahat, Panginoon, na nakataling sa amin ay kinalagan mo. Kaya, Panginoon, iyong pong ipagkaloob ito sa bawat iyong mga anak, Panginoon. Bless everyone aspects of our lives, Father God. Bless mo, Panginoon, aming mga pisikal, Panginoon, upang kami magtataglay ng kalakasan ng aming pangatawan, upang magampanan po namin aming tungkulin bilang tao at naglilingkod sa iyo. At gayon din po, higit sa lahat, ang aming spiritual, Father God, basbasan mo, upang ito'y manatiling malusog, Panginoon, ano mga sitwasyon ng buhay aming mapagtagumpayan. Ganon din po naman, O Diyos, ang material needs, basbasan mo ang aming mga anak buhay, anumang business, inyong palaguin, Panginoon. Gayon din po, ang walang trabaho, bigyan niyo po ng magandang trabaho. Sila po yung makapaglingkod ng araw ng linggo. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng aspito ng aming buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng banal na Espiritu Santo. Amen at amen. Magandang hapon. God bless everyone. Ayan, so, gamayan tayo. Sa Sunday, kita-kita tayo uli, 5 a.m. ang ating pagsalubong sa Easter Sunday. God bless everyone. Pagpalain kayo ng Diyos. Nakita niyo yung extension? Okay, so,